Tapos po may lalaki po doon, cook daw po. Kasi kinausap nga po namin yung bantay po nung gabi na yon. Tapos po sabi, yung cook daw po sa restaurant na yun yung nakakita sa amin. Tapos tinanong nga po siya kung kasama daw po niya ako. Tapos sabi po ni Kapitan, kasama ko yan. Tapos po paglabas ko po ng CR, nakaabang pa rin po siya doon sa tapat ng pinto. Tapos inalalayan niya po ako pagbaba kasi hindi ko po alam. Bigla na lang po kami nahilo. May kasama po ako doon noong time na yun. Yung kasama nga po ni Admin Noel. Administrator ni chairman, tao ni Opo. chairman. Okay. Tapos po pag inalalayan niya po ako pagbaba, tapos kinapitan niya po ako sa may ganito. Tapos dahil po medyo nahihilo na ako, tinabi niya po ako sa kanya. Tapos sumandal po ako dun sa pinakadingding nung restaurant. Tapos po hinila niya po ako, hiniga niya po ako, pinatong niya po yung ulo ko sa ganito niya. Okay. Tapos po yung kamay niya gumapang na po sa hita ko. Tapos yung kamay ko po, hinawakan niya, tapos nilagay niya po sa ibabaw ng ari niya. Okay. Tapos po parang gusto niya pa po magpa-order ng isa pa pong bucket ng Sunmig. Tapos sabi ng kasama ko, wag na, lasing na po nga ako, lasing na po si Mika. Sabi niya, wag na po kayo. Tapos po, inutusan niya po si admin na tawagan na daw po yung driver. Tapos yung Driver Nino. driver po ng sasakyan. Kasi yung ginamit po nila ng sasakyan, yung sasakyan po ng barangay. Okay. Mark Vehicle. Ibago pa po yun, sinabihan na po yung kaibigan ko, na yung kasama ko nga po nung time na nagiinom ako, sinabihan na po nung bantay na babae na sabi niya, huwag na kayong sumabay dyan, sabi niya. Kasi nakikita niya po yung ginagawa kasi naglabas pa po kasi nung magasin ng baril po yung si Kapitan po. Baril. Opo, magasin. Umiinom siya tapos meron siyang baril. Opo, kasi pagkatapos po namin maging topic yung trabaho, medyo nagkakintuhan po sila nung kasama ko. Tapos na-open po nila yung pagluloko po sa asawa. Tapos sabay sabi po ni Kapitan, ito yung sagot dyan pag nagluloko yung asawa. Parang ang dating batat binabaril, parang ganun po. Tapos po nung So time... pinagmayabang niya sa iyo yung baril. Opo, inilabas niya po talaga. Nakita din po yun nung bantay na babae nung time na yun. Tapos nung pauwi na po kami, sinabihan po yung kasama ko na wag na kayong sumabay dyan pag uwi kasi nakikita niya nga po na ganun. Tapos po nung paglabas namin ng kotse, dapat hindi na po talaga kami sasabay. Kaya lang, binuhat po ko ni Kapitan tsaka ni Admin na sinakay na po ako sa sasakyan. Wala na po kaming choice kasi tatlo po sila kasama yung driver nung sasakyan. Pagdating po sa sakyan, ano po nangyari? Pagdating po sa sasakyan, dapat po hindi sana sasakay yung kasama ko. Kaya lang, iniisip niya po kasi baka ano pong gawin sa akin. Tapos po habang sumandal po ako sa may sasakyan, katabi ko po si Kapitan, tapos ako, tapos yung kasama ko, tapos si Admin katabi po ng driver. Tapos sabi niya, saan ka bababa? Sabi niya doon sa kasama ko. Sabi niya, kahit sa tramo nyo na lang po kami ibaba ng kaibigan ko. Sabi niya, hindi na po kami sasabay. Sabi niya, hindi, ikaw lang ibababa namin. Sabi niya ganun. Sabi niya, hindi po ko papayag na ako lang ibababa nyo. Sabi niya ganun ang kaibigan ko. Tapos, hanggang sa hinila po ako ni Kapitan, sinandal niya po ako sa ganito niya. Medyo nahilo na po kasi ako nun, parang, hindi ko po alam, iba po kasi yung pakiramdam, parang nalalambot po ako. Okay. So ang feeling nyo ngayon, ang hinala niyo po, merong nilagay doon na Opo, papatulo. parang meron po talaga. So, ano pong sumunod na mangyari? Matapos niya ihiga yung ulo sa kanyang balikat. Ano po, yung kamay niya po, ipinasok niya po sa damit ko, sa may loob ng bra. Tapos nilamas-lamas niya po yung Dibdib niyo po. Opo, tapos Okay. nakita po yun ng kasama ko, kaya inila po niya ako, tapos ang laki po kasing tao ni Kapitan eh. Tapos po inila po ako ni Kapitan, kinapitan po ako sa balikat na gano'n, nakaakbay siya sa akin, tapos hinawakan niya yung ganito ko para hindi ako mahila nung kasama ko. Sabi niya, bayaan mo lang siya magpahinga. Sabi, per ko po binuksan na po ni Kapitan, tapos pinasok niya po yung kamay niya kasi nakakbay siya yung isang kamay niya nakaganon sa ganito ko. Tapos yung isa po, pinasok niya sa loob ng ari ko. Tapos hindi ko alam kung daliri niya ba yung pinapasok niya doon sa loob or parang may something na bagay siya na inaano sa ari ko. Tapos hinila po ako nung kasama ko. Sabi niya, wag ka pong ganyan, Kapitan. Sabi niya, wag niyo pong ganyan niya. Sabi, porket lasing po yung kaibigan ko, ginaganyan niya po. Sabi niya, wala naman akong ginagawa. Sabi niya, tinakbayan ko lang. Sabi niya, nahihilo na to eh. Sabi niya, kasi hindi po tumitigil si Kapitan sa ginagawa niya sa akin. Tapos, Ano po yung ginagawa niya yun? yung nilalamas po yung dead ko. Tapos po, pinapasok niya yung kamay niya na parang may, ewan ko kung daliri niya po ba yun o yung bagay na tinutusok niya sa ari ko. Tapos po, kinaumagahan nga po na nagising po ako. Sinanong po ako ng kapatid ko ano nga po nangyari. May ba't daw po ako nag-inom ng soap. Sabi ko, hindi ako nag-inom. Sabi ko, apat lang yung nainom po na Sunmig. Pero hindi ko alam, parang nanlambot po ako. Hindi ko po alam talaga kung paano nangyari na yung katawan ko po parang lupay-pay po talaga noong time na yun. Later po doon para po mas maganda pong ma-interview po kung may Ganun ginawa nga po ako mangyari ganyan. sa chairman. So chairman, Opo, sige mas po, maganda nakapagkwento po na yan, po itong sir, si girl. para Kayo naman po maliwanagan chairman, po natin. kayo naman po magkwento chairman. Sa inyong pagkakaalam. Sige, umpisa na po natin doon sa dumating na itong si girl. Sabi mo nga, bit-bit po ni admin. Okay, Opo. anong nangyari pagdating po nitong si girl? Uminom po siya. Hindi po kami magkatabi niyan. Yung pong isang kasama niya, may kasama pong isa yan eh. Okay, Babae rin po. Hindi po niya ako katabi. okay. Kaya hindi ko masasabing may nakakita. Kasi marami pong tao doon eh. Okay. Para gawin niyo po yung ganyang bagay. Opo sir.
Sige po, tapos sir, hindi kayo Marami magkatabi. pong customer na umiinom din po doon. Kaya nga po, hindi kayo magkatabi, tapos uminom tong si Maricar. Ano po sumunod ng mangyari? Tapos po, nung natapos po kami uminom, nagyayaya po siya sa akin sa motel. Kung po kasi nag-break po raw siya nung parang meron siyang boyfriend na may asawa. Niyayaya niya po ako na mag-motel kami. Eh sabi ko, hindi po ako sasama. Kaya sabi ko doon sa admin ko, ihatid na lang yan sa bahay nila. Alam mo, Chairman, kung ang kausap mo siguro ay isa pong kindergarten na lalaki, tatango. Pero ang kausap niyo po si Rafi Tulfo, na 20 Yes, years sir. na po ako sa ganitong trabaho. I'm not gonna believe you. I'm sorry, Chairman. At that time, sa Oxmanok, at merong idinalang babae dyan na gusto makipag-inuman sa'yo, na alam mo yung babae yung nag-apply ng trabaho, bakit mo pinatos? Hindi ko po yan, kasi gusto niya raw uminom. Eh, inano ko po na, sige, kung gusto uminom, uminom siya. So bakit ka nga makipag-inuman sa isang babae na hindi mo kakilala? Eh, ako po, dumating po siya at sabi gusto uminom. Eh, Sige, gusto mo minom. Opo. Now, Chairman, malas lang nitong girl kasi wala niyong CCTV. Hindi na kaya ng memory. Now, nung malasing po ito, Chairman, at merong testigo na mga taga-Oxmanok, yung kamay mo raw, Chairman, gumapanggapan na sa kanyang dibdib at sa kanyang ari. Ay, pwede po tayo makipagharap po doon sa may mga waiter po doon para po mas maganda pong ma-interview po kung may Ganun nga ginawa po po mangyari kung sana, Chairman. So, alam mo, Chairman, kung ang kausap mo siguro ay isa pong kindergarten na lalaki, tatango. Pero ang kausap niyo po si Rafi Tulfo, na 20 Yes, years sir. na po ako sa ganitong trabaho. I'm not gonna believe you. I'm sorry, Chairman. I'm so sorry. Okay? Wag po tayo No, sir. No, sir. Ako sa direct, sorry, sir. Direct, sir, kaya nga sabi ko, I apologize to you. After I Oo said nga that, po, pero I apologize to you. sana po Ang ibig ko lang, lang sir, ang mensahe ko lang dito, sir, huwag niyo naman ako bigyan ng mga reasoning na insulto po sa aking intelligence. Teka, ganito Sa akin, lang, sandali, sir. sir. I'll Ano let you na speak, tao sir. Patapusin niyo lang ako, sir, please. And then I'll let you speak kahit na 10 minutes, sir. Ang sinasabi ko, sir, para sa akin to, sir, opinion ko to. And I'll respect your opinion to. Now, kung ang isang tao, iniinsulto po ako, yung pagkatao ko, then, sir, mag-react ako, which I did. Now, sige po, sir. Kayo naman po, sir, mag-react doon sa sinabi ko. Pumunta nga po tayo doon sa lugar at kausapin natin yung mga tao doon, yung mga waiter, kung may nangyaring ganyan. Parang malayo po yan sa kasi sa totoo lang, ang text niya sa akin, humihingi po yan ng pera sa akin. Okay. Blackmail po yan. Nandito po sa cellphone ko, kasi pakita ko sa inyo. Okay. Hinihingihan ako niyang pera. Sir, kaya nga, sir, tinawagan namin kayo. Thank you for calling us back. Now, meron po kayong ebidensya na nanghihingi ng pera yan. Meron po. Pakikita ko po sa inyo, Sir Rafi, para magkano po tayo. Hindi po ako masamang tao. Chairman, pakibasa po, sample po ng mga text niya sa iyo na siya po ay nambablockmail o nanghihingi ng pera. Chairman, go ahead. Ang sabi niya, nawalan daw siya ng wallet, nawalan po daw siya ng pera. At pag binayaran ko na raw po, okay na po daw yung hindi raw po siya magre-reklamo. Sabi ko, bakit ako magbabayad? Wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko, So blackmail. Magkano pa hiningi ng pera, sir? Po, meron po raw 3.5 yung laman ng wallet, 3.5 po raw ang laman. Tapos yung kwintas daw, hindi ko alam kung anong klaseng kwintas po yung sinasabi niya. Okay. So 3.5 na nawawala plus kwintas. Ako na po yung nagsabi, blackmail po ito. Bakit ako magbabayad na wala naman akong ginagawang masama? Okay. Dito ba? Of course. Sandali po, Chairman, sandali po. Miss, yari ka rito. Pag hindi mo nasagot na maayos to, yung mundo mababaliktad sa'yo, malalagay ka sa malaking kahiyan. Trust me. Now, sagutin mo, kausapin mo si Chairman. Patas kami rito. Kanina, kita mo naman, binabanatan ko si Chairman. Now, nabaliktad yung mesa sa'yo dahil marami sinabi si Chairman. Sagutin mo si Chairman. Chairman, di ba, nag-text po ako sa'yo. Sabi ko po kung paano ako nakauwi kasi hindi ko na nga po natandaan kung paano po ako nakauwi sa bahay. Tapos nag-text Hindi yun, po ako. hindi Nag-text yun po ako. nakauwi. Huwag kasi nungaling. Nasaan yung cellphone mo? Nasaan yung cellphone mo? Opo. So, pwede makita. Kasi ang sinasabi ni Chairman, nanghihingi ka ng pera. Wala po. So, tingnan natin yung nasa cellphone mo. Magkaalaman nandito ngayon. On the spot. Chairman, maging direct to the point kayo. Paano po yung sabi niyo blackmail? Paano kanya blackmail? Pwede ho ba, Chairman, yung sa pagkakalam niyo, ano po yung pagkasabi niya doon sa text, yung tema? Ang salita po, yung puro ibalik lang po yung nawalang pera doon sa wallet at na 3,500. At Wala po ba dyan? yung pong kwintas, Ibalik lang daw. wala Sinabi na mo yan? po Wala yung po. ano na yan. Wala po. Mga Okay, Chairman, quick check ginawa po ng staff namin. Ano yung nakalagay sa Ito text? po, Idol, at November 14. Pupunta ako kay Ate Verna ngayon para masabi about kagabi, nagtiwala po ko sa inyo. Tapos ganun gagawin nyo. Meron na i-record si Ate Ana sa ginawa nyo sa akin. Habang lasing ako, na-videohan ni Ate kung ano ang ginawa nyo na wala po kwintas at wallet ko. Yun po ang text niya, Idol, November 14. Okay, so meron ba dyan karugtong na bigyan mo ako ng pera? End of text. End of text. Punta kayo dito tomorrow, Chairman, sir. Yes sir, para po magkaliwanagan po tayo. Yes, sir. Yan po talaga ang gusto namin mangyari dito, sir. Magkaharapan, magkaalamanan. Pwede po ba, sir, bukas, alas 2? Labanan natin yun. Opo, sige po. Antayin po namin kay Chairman. Yes sir, yes sir.